Alexa POV. Bago kami umuwi ni Rita, dumaan pa nga kami sa isang restaurant para kumain. Advance celebration namin sa pagkaka-hire sa amin ng LMB Corporation. Noong una ayaw ko pa nga sanang pumayag na sa mamahaling restaurant kami kakain pero noong sinabi niya sa akin na may budget naman daw siya, galing sa allowance niya, wala na akong magagawa pa kung hindi ang pagbigyan ito. Siya naman ang magbabayad eh. Babawi na lang siguro ko sa kanya kapag makasahod na kami. Pagkatapos namin kumain, umuwi din naman kaagad kami ni Rita. Nagulat pa nga ako ng pagdating ko ng bahay. Ibinalita sa akin ng kapitbahay ko na si Aling Magda na may taong naghahanap daw sa akin. Nagtataka ako kung sino yon pero noong ilarawan ni Manang Magda ang itsura ng taong yon, doon ko napagtanto na ang ex-boyfriend ko si Daniel ang naghahanap sa akin kanina. Hindi ko tuloy mapigilan ang magtaka, himala. Naalala yata ako ni Daniel na yun sa kabila ng panloloko na ginawa nito sa akin. Kung saan naman naka-move on na ako sa kanya, saka naman siya nagpapakita sa akin. Kagaya ng mga nagdaang gabi, sinamahan ulit ako ni Rita dito sa bahay na matulog. Nag-alala daw kasi siya sa kalagayan ko na mag-isa lang dito sa bahay. Pabor naman sa akin ang pagsama niya sa akin dito sa bahay kapag gabi dahil mas lalo lang akong malulungkot kung mag-isa lang ako. Kinaumagahan maaga pa lang, gumayak na kami ni Rita para sa unang araw ng pagpasok namin sa aming trabaho. Suot ng isang formal attire. Excited kaming pumasok sa LMB Corporation at kaagad din naman kaming ina-assist ng isang staff. Briefing at ipinaliwanag sa amin kung anong magiging trabaho namin. May mga iba pa silang mga na-hire pero hiwa-hiwalay kami ng department. Si Rita ay sa finance department at ako naman ay sa office daw ng CEO. Pagkatapos ng halos 2 oras, isa-isa na kami sinamahan ng kung saang department kami maa-assign. Sa aming lahat, ako lang yatang nakakuha ng mataas na posisyon. Direkta kasi ako sa office ng CEO at ako din ang pinakahuli na inihatid doon pagdating sa top floor. Ang nakangiting mukha ng isa pang sekretary ang sumalubong sa akin. Hindi ko nga maintindihan kung bakit kailangan pang mag-hire ng isa pang sekretary, gayong ang alam ko maliban sa akin, may 2 ng sekretary ang CEO. Gayon pa man ipinagkibit-balikat ko na lang yon, baka naman kasi marami talagang trabaho kaya kailangan pa nilang mag-hire na isa pang empleyadong direkta sa CEO. Hi, my name is Misty Aliyah. Pakilala pa nito sa akin sabay lahad ng kamay. Nag-shake hands kami at kaagad na rin naman ako nagpakilala sa kanya. Priscilla Alexa Romualdez po. Sagot ko naman. Nice to meet you, Miss Alexa. Hinihintay ka na pala ni boss sa loob ng office niya. Pumasok ka na lang sa loob at mag-report sa kanya. Nakangiti nitong sagot. Isang tipid na pagtango ang naging tugon ko at kaagad na ring sinunod ang sinabi niya. Kakaba-kaba ako naglakad patungo sa isang nakasarang pintuan. Actually, salamin ng dingding ng opisina ng CEO pero hindi kita ang loob dahil tinted to. Siguro sinadya to ng CEO para makita niya kung nagtatrabaho ba talaga ang mga staff niya dito sa labas. Hindi siya kita sa loob pero sure ako na nakikita niya mga staff niya dito sa labas. Pagdating sa pintuan, kumatok ako ng 3 beses bago ko dahan-dahan na binuksan yon. Kinakabahan akong pumasok sa loob ng opisina. Pagkatapos ay dahan-dahan na isinara ang pintuan. Wala sa sariling nilibot kong paningin ko sa buong paligid at hindi ko mapigilan ang makaramdam ng kaba na dumakong tingin ko sa isang lalaki na nakaupo sa swivel chair at nakatalikod sa gawi ko. Good morning, sir. My name is Priscilla Alexa Romualdez, your new personal secretary. Kinakabahan kong bigkas lalo na't bigla ko naisip kung ano nga pala ang pangalan ng CEO ng kumpanya na ito. Sa sobrang excited ko, nakalimutan kong itanong si HR at kay Miss Misty kanina sa labas. Nice to meet you again, Priscilla. Sagot naman sa akin ng isang baritonong boses. Nagtaka pa nga ako nang bigla kong naisip na para bang napaka-familiar ng boses niya. Nasagot lang ang katanungan ng isipan ko nang mula sa pagkakaupo. Sa swivel chair tumayo ito at umikot paharap sa akin. Mr. Luther Montero Blanco? Hindi ko mapigilang bulalas dahil sa matinding pagkagulat. Nagkita ulit tayo, Priscilla. How are you? Nakangiti nitong sagot sa akin na siyang dahilan kaya lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko talaga akalain. Nasa dinami-dami ng pwedeng maging boss, bakit siya pa? Mr. Luther Montero Blanco, paanong,
Sa sobrang gulat ko, hindi ko tuloy malaman kung anong sasabihin ko. Hindi ko akalain na sa dinami-dami ng pwede kong makaharap ngayong araw, siya pa talaga. Ang taong akala ko hindi na muling magkukrus ang aming landas. Masyado ba kitang nagulat? Kamusta ka, Priscilla? Nakangiti nitong wika sabay hakbang palapit sa akin. Kinakabahan na napatras naman ako para sana iwasan siya. Ewan ko ba? Hindi ko talaga alam kung bakit siya. I mean, sa dinami-dami ng pwedeng maging boss, si Luther Montero Blanco pa talaga. Luther Montero Blanco, LMB Corporation Inc. Shit, bakit ngayon ko lang naisip to? Kaya ba kay bilis ko natanggap dahil siyang may-ari ng kumpanya na ito? Pero bakit ako? I mean, maraming mas deserving dyan na pwede niyang i-hire bilang personal secretary niya. Bakit ako pa na walang experience sa ganitong trabaho tapos undergraduate pa? Heist, bakit feeling ko ang tanga ko? Pwede bang mag-back out? I mean, wala pa akong experience sa pagiging secretary at baka hindi ko magampanan ng maayos ang trabaho ko. Kinakabahan kong bigkas. God, nakakapanghinayang ang laki ng offer ng sahod pero kung siya din lang naman ang magiging boss ko, hindi ko yata kaya. Hindi nga kasi magandang reputasyon ko sa kanya kasi nga sa mga nangyari sa una naming pagkikita. Hindi ko yata kayang makasama siya araw-araw. What do you mean? Aayaw ka na kaagad gayong hindi ka pa nga nag-uumpisa? Priscilla. Nakangiti nitong tanong sa akin. Tumigil na din naman siya sa tangkang paglapit sa akin at naupo sa kanyang survival chair. May nilabas siyang mga papeles at sinanyasan ako lumapit sa kanya. Nag-alangan man, wala akong choice kundi ang sundin siya. Nang sinanyasan niya ako na maupo, kaagad din naman akong tumalima. Kakapirma mo lang kahapon ng contract. Actually, 5 years contract ang pinirmahan mo at kung sakaling aatras ka, kailangan mo kong bayaran or else, dedemanda kita ng breach of contract case. Seryoso niyang sagot sa akin. Kaagad naman nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi ko kasi talaga ito inaasahan. Ha? Anong? Paanong? Hindi, wala akong perang pambayad saka bakit ako magbabayad wala naman akong utang sa'yo. Sagot ko kaagad. Ano ba ang sinasabi ng taong ito? Kung aayaw ako magtrabaho sa kanya, pwede naman sana siyang mag-hire ng iba. Sa dami ng mga applicant nila kahapon, imposible naman na wala silang makita na magiging kapalit ko agad-agad. This is not utang, my Priscilla. Itong hawak kong mga papeles ay mahalaga at pirmado mo ito. Sa kumpanya ko, hindi ka pwedeng mag-terminate ng contract lalo na't nakapirma ka. Nakangiti nitong sagot. Pakiramdam ko biglang nanginig ang tuhod ko sa matinding pag-aalala. Kung kahapon sobrang excited ako na pirmahan ng contract, iba naman ngayon. Hindi ako pwedeng umayaw dahil magbabayad ako. Saan naman ako kukuha ng perang pambayad sa kanya? Magkano ba ang dapat kong bayaran? Kinakabahan kong tanong. Mulitong napangisi. Your monthly salary multiply in 5 years. Nakangising itong sagot. Kaagad naman nalaki ang mga mata ko sa gulat. Wala sa sariling napakamot ako ng aking ulo dahil sa matinding pagkadismaya. Saan ako kukuha ng ganong kalaking halagang pera? Heist, problema na naman. No choice nga siguro ako kundi ang magstay sa kumpanya niya. Ano naman kung hindi magandang una naming encounter? Ano naman kung siyang lalaki nakakuha ng virginity ko? Iba naman noon at iba ngayon. Sekretary niya ako at tungkol sa trabaho dito sa opisina ang gagawin ko. Kaya lang 5 years contract pala tong pinirmahan kong kontrata. Ang tagal pang matapos. Ay, siguro kailangan ko na lang i-enjoy ang pagtatrabaho sa kanya. Mabilis lang naman ang araw at matatapos din kaagad ang 5 taon na kontrata ko. At sure ako na after 5 years, marami na akong ipon noon. Wala akong perang pambayad kaya magtatrabaho na lang po ako sa inyo. Mahinang sagot ko. Napansin ko pa nga ang kislap ng tuwa sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. Great! Mabilis ka lang naman palang kausap Don't worry. Hindi naman masyadong mahirap ang gagawin mong trabaho sa akin. Nakangiti nito sagot. Ano po bang gagawin ko? I mean, anong task ang gagawin ko? Sagot ko naman. Simple lang, since wala ka pa namang table dito sa loob ng opisina ko, maupo ka muna doon at hintayin mong matapos ako sa aking ginagawa. After nito may pupuntahan tayo. Sagot niya naman. Hindi ko naman mapigilan na magtakat na patingin sa isang mahabang sofang itinuro niya. At saka anong sabi niya? Dito mismo sa loob ng opisina niya ako pupwesto? May ganun ba? Hindi ba pwedeng sa labas gayon doon din naman nakapwesto ang sekretary niya at iba niya pang mga empleyado?
Kanina pa ako pasulyap-sulyap kay Mr. Luther Montero Blanco na abala sa santambak ng mga papeles na nasa harapan niya. Samantalang ako naman ay kanina pa nakatungangan nakaupo pa rin dito sa malambot na sofa at walang ginagawa. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses na ako napahikab. Nakakaantok pa lang ganito at para bang gusto kong matulog na muna dahil wala naman akong ginagawa. Nahihiya naman akong istorbohin ng bago kong boss dahil halata talaga na sobrang busy niya. Nag-aalangan na rin ako magtanong sa kanya ng mga bagay-bagay at baka magalit siya sa akin. Parang kay sarap tuloy mahiga dito sa sofa at matulog na muna. Fully air condition ang buong paligid at sakto lang ang temperature kaya talagang hinihila ako ng matinding pagkaantok. Nasa na bang table na sinasabi niya parang bigyan niya na ako ng trabaho? Hays, kay hirap ng ganito. Sobrang naboboard na ako. Nasa ganun akong kalagayan nang narinig ko may kumatok sa pintuan ng opisina. Napansin ko na pasulya pa nga sa akin si Sir Luther bago to nagsalita at pinapasok ang kung sino man ang nasa labas. Pagkabukas ng pintuan, wala sa sariling napaayos ako ng upo ng bumungad sa paningin ko ang ex-boyfriend kong si Daniel. Kasama nitong stepsister kong si Elvira na napansin kong nagulat din nang makita niya ako. Actually, hindi lang naman siyang nagulat kung hindi pati na rin ang taksil kong ex-boyfriend na si Daniel. Saka ano kayang ginagawa nila dito sa opisina ng bago kong amo? What do you want? Walang ganang tanong ni Sir Luther nang tuluyan nang makapasok si Daniel sa loob ng opisina. Sa ekspresyon ng mukha nito halatang kakilala niya naman si Daniel. Uncle, narinig kong sambit ni Daniel na labis kong ikinagulat. Uncle? Tiyuhin? Teka lang, hindi lang bang nagkataon na parehong last name ni Daniel kay Mr. Luther Montero Blanco? Tama, isang Blanco rin si Daniel at sa posibleng magkadugo silang dalawa ni Sir Luther. Uncle nga, hindi ba? Uncle ang tawag ni Daniel kay Sir Luther at ngayon pa lang parang gusto ko ng kilabutan. Walang hiya. Huwag nilang sabihin na magkadugo itong si Daniel. At si Mr. Luther Montero Blanco? Heist, ang gulo. Uncle, anong ginagawa ng ex-girlfriend ko dito? I mean, ni Alexa. Narinig kong tanong ni Daniel. Napansin ko mali na pasulyap si Sir Luther sa akin bago muling hinarap si Daniel. Ex-girlfriend mo si Priscilla? Well, I think wala ka sa posisyon para tanungin ako ng mga ganyang bagay. Seryosong sagot naman ni Sir Luther. Napansin ko naman ang makahulugang pagtiting ni Daniel sa akin na para bang may gusto siyang sabihin sa akin. Ganun pa man, pinilit ko siyang ignorahin. Kung tiyuhin niya man si Sir Luther, ano naman ngayon? Siguro wala na akong pakialam doon. What do you want? Kung pumunta ka dito para tanungin ko anong ginagawa ni Priscilla dito sa loob ng opisina ko, wala akong time na magpaliwanag sa'yo. Kung may kailangan ka, sabihin mo na, dahil marami pa akong dapat natapusin. Seryosong sagot naman ni Sir Luther. Pigil ko naman ang sarili ko na mapangiti. Tingnan mo nga naman, kung pangangasa ng pag-usapan, mukhang mas maangas si Sir Luther kumpara sa walang kwentang si Daniel. Muli ako napatingin kay Elvira at nang mapansin kong titig na titig pa rin ito sa akin, kaagad ko siyang inirapan. Nagsalubong ang kilay nito sa ginawa kong iyon at akmang maglalakad sana palapit sa akin nang muling nagsalita si Sir Luther. Where are you going, lady? Hindi ko pinahintulutan ng kahit na sino na pumasok dito sa loob ng opisina ko without appointment kaya lumabas ka na. Istrikto nitong bigkas. Napansin ko ang pagkapahiya na kaagad na gumuhit sa mga mata ni Elvira at napakapit pa nga sa braso ni Daniel na para bang nanghihingi ng simpatya dahil sa sinabi ni Sir Luther. Uncle naman, bakit ang init ng ulo mo? Pamangkin mo at huwag mo namang sanang bastusin ang girlfriend ko. Depensa naman ni Daniel. Girlfriend? Wow, ang lakas ng loob mo na iharap sa akin ng girlfriend mo. Ngayong lahat na nakikita mo sa katawan mo ay galing sa akin. Galit na wika ni Luther. Sa sobrang lakas ng boses nito, umalingaw-ngaw yon sa buong paligid. Uncle, oh come on. Pwede bang saka na natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan? Alam niyo naman po na, noon pa man gustong-gusto ko na magtrabaho kaya lang, gusto niyo kong ilagay sa pinakamababang posisyon. Gayong pwede namang diretso na ako sa mataas na posisyon sa kumpanya. Dahil pamangkin mo ako, sagot naman kaagad ni Daniel. Mataas na posisyon? Anong akala mo sa kumpanya ko? Isang kindergarten school na pwede kang maglaro kung gusto mo? No. Kung gusto mo magtrabaho sa kumpanya ko, mag-umpisa ka sa mababang posisyon. And that is final. Seryosong wika ni Sir Luther sabay turo sa pintuan ng opisina indikasyon na pinapalabas na nito si Daniel at Elvira.
Kung ang sadya mo dito sa opisina ay istorbohin ako, mabuti pang umalis ka na, muling bigkas ni Luther. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Daniel sabay upo sa upuan niya na sa harapan ng table ni Sir Luther. Kapansin-pansin naman kay Alvira hindi mapalagay. Uncle, may isang dahilan pa ako kaya ako nandito. Kilala niyo naman po siguro si Mr. Gerardo Romualdez, hindi ba? Silang may-ari ng Romualdez Furniture Holdings at itong present girlfriend ko na si Alvira ang nag-iisa nilang tagapagmana. Halata ang pagiging proud sa boses ni Daniel habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko naman mapigilan na mapataas ng kilay. Ang negosyo ng ama kong si Gerardo ay nakabase sa paggawa ng mga furniture. May sariling store at warehouse at nag-i-export din sila ng mga produkto abroad. Kaya ang sarap ng buhay ni Alvira pati na rin ng ina nito dahil silang nagpakasasa sa negosyo na minsan din pinaghirapan ng aking ina. Sila ang nakinabang ng lahat-lahat at kaming tunay na pamilya ay basta nalang pinalayas ni Gerardo at nakisama sa kirida nito na ina ni Alvira. Mabuti pa itong si Alvira, hindi tunay na anak pero siya pala ang magmamana sa negosyo ng biological father ko. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Napaka-unfair ng tadhana. Napaka-unfair ni Gerardo. So, ano naman ngayon kung anak siya ni Mr. Romualdez? Or let's say adopted daughter ni Mr. Romualdez? Seryosong tanong ni Sir Luther habang huling-huli kong muling magpasulyap siya sa akin. Halata din sa boses itong kawalan ng interes sa topic nila at pinagbibigyan niya ng aral na marahil si Daniel dahil pamangkin niya ito. Ganito kasi yun, Uncle. Narinig kasi ni Tito Gerardo na nag-uumpisa na rin kayong pasukin ang negosyo ng furniture at ngayon pa lang, nag-aalala na sila na baka ito pang ikabagsak ng negosyo nila. Seryosong sagot ni Daniel. Hindi ko naman mapigilan na mapangiti. Babagsak ang negosyo ni Gerardo? Well, mabuti nga sa kanila. Yan na yung karmang hinihintay ko. So, ano naman ang kinalaman ko dyan? Bago ko pinasok ang furniture business, alam ng halos lahat na nasa business world na nalulugi ng Romualdez Furniture Holdings. Sagot naman ni Sir Luther. Yun nga, Uncle, kaya nga nandito kami ni Alvira dahil gusto sana naming makiusap sa'yo. Pwede bang makipag-tie up ang kumpanya nila Alvira sa bago mong negosyo? I mean, pamangkin mo ko, and since sa Alvira ang tagapagmana ng Romualdez Furniture Holdings, magkakaroon na rin ako ng karapatan sa kumpanya nila kapag maikasal kami. Nakangiting sagot ni Daniel. Isang malakas na pagtawa naman ang naging sagot ni Luther sa sinabing yun ni Daniel. Mula sa pagkakaupo sa swivel chair, naglakad to patungo sa akin. No, hindi pwede dahil sa mga ganitong klaseng negosyo. Never akong nakikipagsosyo kahit na kanino. Seryoso niyang sagot. Ilang di pa ang layo mula sa akin huminto to sa paghakbang at muling hinarap si Daniel. Nakitang-kita kong pagkagulat sa kanyang itsura. Hindi marahil nila inaasahan ang magiging sagot ni Sir Luther. And besides, isang malaking insulto sa kumpanya ko kung makikipagsosyo ako sa isang maliit na kumpanya ng Romualdez Furniture. Hindi sila mag-aakit ng malaking pera sa akin dahil noon pa man, kakapiranggot lang ang kita nila. Baka dagdag trabaho at sakit ng ulo pa yan sa panig ko. Muling bigkas ni Sir Luther. But Uncle, bakit naman ganyan? Girlfriend ko si Alvira na anak na may-ari ng Romualdez Furniture at malaking bagay din kung tulungan natin sila. Malay mo naman kapag makipag-deal ka sa kanila, tataas ng income nila at magandang bagay yun para sa akin lalo na at nagbabalak na kaming magpakasal. Sagot naman ni Daniel. Nonsense. Ang sagot ko ay mananatiling hindi, kaya lumabas na kayo. Ang dami niyong nang sinayang na oras sa akin. Wala akong pakialam kung maging bahagi ka man ng pamilyang Romualdez. And Daniel, ayaw ko nang pag-usapan pang tungkol dito. Alam mong ugali ko, hindi mo ko mapipilit sa isang bagay na alam mong ayaw ko. Seryoso nitong bigkas. Napansin kong kaba sa mga mata ni Daniel bago dahan-dahan na tumango. Naiintindihan ko, Uncle. Pero sana, i-review niyo din po ang proposals ko sa inyo. Kinabukasan namin ni Alvira ang nakasalalay dito. Saka hindi po ba't gusto niyo rin na magtagumpay ako sa larangan ng negosyo? Eto na yun, Uncle, at sana suportahan niyo ako. Sagot nito sabay tayo at dahan-dahan naglakad patungo sa may pintuan ng opisina. Habang nakasunod si Alvira, bago sila lumabas, napansin kong tumitignan muna sa akin si Daniel. Ano pang tingi-tingin mo dyan, Daniel? Out! Seryosong wika ni Sir Luther. Uncle, curious lang ako. Anong ginagawa ni Alexa dito sa loob ng opisina mo?
Bakit siya nandito? Tanong nito. Huwag mo nang pakialaman ng mga bagay-bagay na hindi mo na linya. Isipin mo magiging kinabukasan mo at huwag mo kong galitin dahil alam mo naman ang mangyayari sa'yo kapag sumuway ka sa nais ko. Puno ng pagbabanta sa boses ni Sir Luther habang sinasabi ang katagang iyon. Laglag ang balikat na tuluyang lumabas ng opisina si Daniel at Elvira at nang tuluyan na silang nakalabas, dali-dali namang naglakad palapit ng pintuan si Sir Luther at gano'n na lang ang matinding pagtataka ko nang inilak niya yon.